Paloma's POV. Ramdam ang ilangan sa pagitan namin ni Asher. Mula nang umalis si Michelle, sinubukan ko ng umiwas sa binata. Hindi siya nakakabuti sa pagkakaibigan namin ni Michelle at mukhang napansin din naman yun ni Asher dahil napapansin ko na kapag magkakasalubong kami dito sa loob ng bahay, ay tipid lang siyang ngingiti sa akin tsaka siya babalik sa pinanggalingan niya. Pakiramdam ko nagigilty ako dahil wala namang kasalanan si Asher pero nadadamay siya sa gulong pinasok ko. Kapansin-pansin na nawalan ng buhay ang mga mata ni Asher simula nang iwasan ko siya. Dahil ba iyon sa akin? Sige, mag-assume ka pa, Paloma. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa duyan para pumasok sa loob ng bahay nang maramdaman kong medyo masakit na sa balat ang araw. Medyo matagal-tagal na rin ako nakatambay doon para makaiwas kay Asher na hindi pala pumasok sa opisina. Alam ko naman na hindi ko siya maiiwasan habang buhay. Pero mabuti ng ganito kasi naman pag-isipan ako ng masama ni Michelle. Na makapasok sa loob ng bahay, agad kong nakita si Asher na pababa ng hagdan. At nang makita ko'y tipid naman tong umiti bago bumalik sa itaas. Napabuntong hininga naman ako at saka dumiretso sa kusina para maganda ng kakainin namin. Isang oras na ako nakatunganga dito sa kusina at halos sabunutan ko na ang sarili ko na maalala na hindi nga pala ako marunong magluto. Bakit pa kasi ang dami kong arte at may papunta-punta pa ako dito sa kusina? Nasa harapan ko ngayon ng mga ingredients ng gusto kong lutuin pero hindi ako makapagsimula dahil hindi ko alam ang gagawin at paano ba sisimulan lutuin to. What are you doing? Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang boses ni Asher mula sa likuran ko at nang makita nito ang mga ingredients ay napailing na lamang ito na para bang alam na nito ang sagot sa sarili nitong talong habang may sinusupil ng ngiti sa labi. You wanna cook? Tanong nito at saka baling sa akin. Nahiya naman akong tumango dahil ako ang babae sa aming dalawa. Pero ako tong walang alam sa kusina tapos itong si Asher ay napakasarap ng mga luto. Okay, I'll teach you. Simple lang naman nagluto ng fried chicken. Sabi nito habang inihahanda ang kawali na paglulutuan. Oo na, ako na ang di marunong magluto. Kasalanan ko bang takot ako sa talsik ng mantika? Nakaramdam na naman ako ng hiya dahil kahit iniiwasan ko si Asher nandito pa rin ang binata at handa akong turuan magprito. Humarap naman to sa akin na mabuksan na nito ang stove. Now, what will you do next after mong painitan ang kawaling paglulutuan mo? Tanong nito na parang isang guro at bakas ang pagiging istrikto sa ron ng boses nito. Nag-isip naman agad ng susunod na gagawin at nang makita kong manok napangiti ako at tsaka lumapit doon. Of course, ilalagay na ang manok. Akmang ilalagay ko na to sa kawali nang pigilan ako ni Asher. Ang sumapa ng tingin sa akin ng mokong na para ba may gagawin akong krimen oras na mailagay ko ng manok sa kawali. Napasimangot na lamang ako. Tatanong-tanongin ako tapos di naman pala ako hahayaan magluto. Ang unfair. Tiningnan ko ng masama si Asher pero nagulat na lamang ako nang halikan ako nito sa labi. Mabilis lang yon pero para akong hiningal sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Wrong. You need to put the oil first and you should cut the meat. Kung gusto mong maluto ang manok, walang nagpiprito ng buong katawan ng manok ang nilalagay sa kawali. Paliwanag nito, tsaka hiniwa na ang manok. Dahil gusto ko makatulong, agad kong tinampot ang mantika, tsaka lumapit sa kawali na alam kong mainit na. Careful baby, baka matalamsikan ka ng mantika. Narinig kong paalala pa ni Asher, pero hindi ko na siya pinansin. Dahil inihanda ko ng sarili ko na gawin ang pinakaayaw kong part sa pagpiprito, ang paglalagay ng mantika. Binuhos ko na ang mantika nang di nag-iisip, kaya hindi na nakapagtataka nang bigla na lang nagsitalsikan ng mantika. At nang matalsikan ako sa kamay, hindi ko mapigilan na magtitili dahil sa sobrang hapdi. Agad naman lumapit sa akin si Asher. Kinuhang kamay ko para hugasan. Di ko naman mapigilang maiyak dahil sa sakit ng pagtalsik ng mantika, kundi dahil din sa pagkapahiya. Simpleng manok na lang yun, pero hindi ko pa rin magawa na maayos. Gosh, I am such an idiot. I told you, be careful. Kung maglalagay ka ng mantika, don't raise your hand too high. Medyo malapit dapat sa kawali para hindi pumutok. Paliwanag pa nito habang inuhugasan pa rin ang kamay ko at parang may humaplos sa puso ko na makita ko ang mukha ni Asher. May pag-aalala doon pero makikitaan din ang mahabang pasensya at pagtitiwala. Tiwala na matututo din akong maluto. Parang sa isang iglap ay hindi ko na naramdaman pa ang hapdi ng pagtilamsik ng mantika sa balat ko. Napalitan yon ng matinding kagustuhan na matuto after hugasan ng kamay ko ay dumiretso na ako sa mga manok na tapos ng hiwain
at nilagay sa breadings. Bago dahan-dahang nilagay sa mantika at para pa ako nakahinga na maluwag nang hindi na iyon tumilamsik. Nalaki ang mata ko nang ma-realize ko ang nangyari. Oh my God, hindi siya tumilamsik. Nagawa ko magprito na matiwasay. Sa sobrang tuwa ko ay napaharap ako kay Asher na nakatitig sa akin habang may proud ng ngiti sa mga labi. Niyakap ko naman siya habang tumatalon-talon sa sobrang saya na agad naman niyang tinugon na mas mahigpit na yakap. Nakita mo yon, Asher? Hindi ako napaso na tilampsikan habang nilalagay yung manok. Excited kong kwento habang si Asher na may tumangulang tsaka tumawa na hindi ako matigil sa kakatalon. Oh, okay. You're awesome, baby. Now, babalik na rin mong manok bago pa yan masunog. At kapag golden brown na siya, ibig sabihin luto ng side na yan. Kaya naman sa kabilang side mo na lang lulutuin. Paliwanag pa ni Asher habang nakasandal sa island counter habang pinapanood ang ginagawa ko. Tumangu-tango naman ako tsaka dahan-dahang binaligtad ko ang manok at napatango na lamang ako sa likod ni Asher na bigla na namang magsitalsikan ang mantika. Natawa na lamang siya at saka humarap sa akin at niyap ako. Namiss kita, bulong nito sa akin. Para naman ako nakipagkarera sa sobrang bilis ng puso at nanggantihan ng yakap ni Asher at naramdaman ko na mas sinigpitan pa ng binata ang kapit niya sa akin. Mas talong ang kumalat ang saya at kilig sa buong katawan ko. Simpleng yakap lang ni Asher ang rupok ko na naman. Huwag ka na ulit lalayo sa akin ha. I already gave you space and time to think. Tama na yon. Hindi ko yata kakayanin kung dumaan pang isang araw na hindi mo ako mapapansin. Isang linggo mo na akong pinahirapan. Bulong nito sa akin at parang bata na isinubsob ang mukha sa leeg ko. Ito na naman ang mga gestures at words ni Asher na nagpapalito sa akin, pati na rin sa damdamin ko. Hindi ko alam kung kakapit pa ba ako o bibitaw na. Ito na naman, sa isang iglap nakalimutan ko naman ang pangako ko kay Michelle. Nalalayuan ko na si Asher, naayaan ko na sila. Sa isang yakap lang nila bumigay na naman ako, pero hindi ko alam kung ano pa ba ang aasahan ko kay Asher. Nakakalito siya, pero alam ko na delikado to sa puso ko. Lalo pa nga ngayon na nagsisimula na namang umasa ang puso ko dahil dito. Kailangan ko ng clarification kung ano nga ba talaga kami. Oo nga at sinabi nito na friends na kami, pero hindi naman ako tanga. Alam ko, wala namang friends na naghahalikan tulad na lang ng ginawa ni Asher kanina. Tatanungin ko na sana ito, pero napatigil ako dahil sa may naamoy ako at alam ko naamoy din iyon ni Asher. Dahil bigla itong lumayo sa pagkakayakap namin. Amoy na susunog. Then it hits me. Yung manok! Buti na lang isa lang ang manok na nasa kawali, kaya isa lang din yung nasunog. Kung kanina desidido akong tanungin kay Asher ang estado namin, ngayon nawalan naman ako ng lakas ng loob. Lalo na matapos namin linisin ang kusina at nakapagprito na si Asher. Yes, siya na rin ang nagpatuloy sa pagpiprito, kahit pa ako yung nagpapaturo. May biglang tumawag sa cellphone nito at bumalik na naman yung guilt ko nang malaman kong si Michelle pala ang tumatawag. Bumalik sa akin namang sinabi nito sa akin at ang ipinangako ko dito. Kaya naman after kong hugasan ang pinagkainan namin na siyang tayo ko lang nagagawa dito, dumiretso na kagad ako sa kwarto para maiwasan si Asher. Pero hindi ko alam kung sinusundan ba ako ng damuho na ito o ano. Pero makalipas lang ng ilang minuto, wala nang pumasok ako dito sa kwarto, pumasok din si Asher na matamang nakatitig sa akin. May pagtataka ko naman siyang tiningnan, kahit pa sobrang kabado na ako. Dahil sa klase ng titig na binibigyan nito sa akin. May kailangan ka ba? Tanong ko ng ilang segundo niya akong tinitigan at nagsimula na ako makaramdam ng ilang. Buti na lang at di ako nautal sa pagsasalita. Tumango naman to bilang sagot. What is it? Hindi ko pa tapos ang tanong ko na bigla na lang tong lumapit sa akin saka sinakop ang aking mga labi. Para akong lumulutang sa ere habang magkadikit ang aming mga labi at di ko napigilang mapapikit dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman ko sa mga oras na ito at pakiramdam ko'y tuluyan ako nawala sa sarili nang maramdaman ko ang pagdapat ng aking likod sa kama. Ikaw ang kailangan ko. Bulong nito at saka ako muling hinalikan at parang may sariling utang katawan ko na tumugon sa mga halik ng lalaking to na nasa ibabaw ko. Puno ng pagsuyo ang bawat pagdampi ng labi nito sa labi ko. Damang-dama ko ang pag-iingat para akong isang mamahaling bagay na iniingatan nito. Takot na baka mabasag ako. It made me feel special.
Hindi ako dumutol ng simula nitong hubarin ang suot kong bestida pero hindi ko nakayanan ang init ng mga titig nito sa katawan ko na puro ng pagnanasa kaya hindi ko napigilan na takpa ng masaselang parte ng katawan ko na agad naman itong pinigilan. I want you. Bulong nito bago tuloy ang angkinin ng labi ko. Sinimulan nitong halik-halikan ng aking leeg at hawakan ng mga pribadong parte ng aking katawan na ako lang nakakahawak noon. Parang may libo-libong kuryenteng dumaloy sa katawan ko sa ginagawa ni Asher. Pakiramdam ko isa na talaga akong ganap na babae. Napabadaing na lamang ako sa bawat haplos nito, pero maya-maya lang bigla itong tumigil at habang ang hininga akong tinitigan. Sobrang lambot ng ekspresyon sa mukha nito habang dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi ko. If you don't like what I'm doing with you, you can still push me. I promise hindi ako magagalit. Habol ang hininga nitong sabi sa akin. Parang may humaplos sa puso ko na makita ko ang papipigil nito sa sariling angkinin ako. Pero kiramdaman ko ang aking sarili kung gusto ko nga ba ito o napipilitan lamang ko dahil obligasyon ko ito bilang asawa ni Asher. Pero wala akong makapang pagtutol sa akin. Alam ko na gusto ko ang nangyayari sa amin ngayon. Hindi lang dahil asawa kong lalaking to, kundi dahil mahal ko siya at siya lang ang lalaking gugustuhin ko na makakuha ng iniingatan ko mula nung bata pa lamang ako. Niritian ko to at saka siya hinalikan na mapusok tulad ng paghalik dito sa akin kanina. Go on, take me. Bulong ko dito at saka ngumiti na ng aakit. Napapikit naman ito at saka napamura at nang tumingin tong muli sa mga mata ko'y puno na iyon nang hindi matatawa ng pagnanasa. You are officially mine. Bulong nito sa akin bago ko tuluyang angkinin. Masakit ang buong katawan ko. Namagising ako pero nang maalala ko kung paano ito sumakit, napangiti na lamang ako. Kung ganun ba naman ang dahilan kaya ako sasakitan ng katawan ay ayos lang kahit pa sumakit ang katawan ko araw-araw. Madilim na sa labas na magising ako. Nakadamit na rin ako kahit na hindi ko naalalang nagdamit ako matapos namin gawin ni Asher ang bagay na yon. Ang alam ko ay agad ako nakatulog dahil sa sobrang pagod. At parang nag-init na naman ang buong mukha ko nang maalalang ginawa namin. I can still remember his groans of pleasure. Naalala ko pa ang pagbulong niya sa akin ng mga sweet words habang nagdiniig ang katawan namin. Definitely the best moment of my life. Na makaramdam ng gutom, dali-dali akong bumangon sa kama at nang maitapa ko ng paa ko sa sahig, para ko na estatwa na maramdaman ang hindi matatawa ng hapdi sa pagitan ng aking mga hita. Pakiramdam ko, binuhusan ako ng malamig na tubig. Sa sobrang putla ko na maramdaman ko ang hapdi. Shucks! Bakit ko ba nakalimutan? Masakit pala talaga ang pagitan ng mga hita kapag una. Dahil ba sa sobrang saya ko? Ang plano kong pagpunta sa kusina na uwi sa paghiga ko muli sa kama, katabi ni Asher, na napakaimbing pa rin ang tulog at bahagapang humihilig ang loko. Siya ang may kasalanan nito eh. Bakit kasi napakalaki ng sawa nito at pinilit pa talagang ipasok ng damuho kanina. Naramdaman kong tumulong isang buti ng luha sa mga mata ko nang maramdaman na mas sumobra ang hapdi ng medyo gumalaw ako. Napahikbi na lamang ako sa sobrang sakit. Kung alam ko lang ganito pala kasakit pagkatapos ang sarap, di sana. Sino bang pinaglololoko ko? Alam ko naman na kahit alam ko na gaano kasakit ang kahantungan ko, ibibigay ko pa rin ang sarili ko kay Asher. Mukhang narinig ng damuho ang mga hikbi ko dahil bigla itong bumalikwas ng bangon at nag-aano lang tumingin sa akin. Baby, what's wrong? Don't tell me pinagsisihan mo ang nangyari sa atin. I will be very upset. Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ng bugok na lalaking to at agad siyang hinampas dahil sa hapding nararamdaman ko. Kasalanan mo to eh, dahil sa'yo napakasakit ng ano ko. Parinisi ko dito habang patuloy ang pagluha ko. Tinignan naman ako nito na nagtataka. Anong ano? Nagtataka nitong tanong kaya mas talo pa ako na bad trip. Gago ka? Yung pipi ko. Paglilinaw ko at parang gusto ko na lang lumubog sa kinahigaan ko nang bigla itong tumawa na napakalakas. Tiniyo nito ang luha ko kaya tinignan ko ulit ng masama pero parang di man lang to natinag at parang pinipigilan pa nga ang pagtawa. Sige, tumawa ka at puputulin ko yung pinagmamalaki mo. Paranakot ko dito at agad naman tong sumeryoso pero may pilyong kistap naman ang mga mata nito. Ikaw talagang may kasalanan kung bakit di ako makatayo ngayon eh. Nakakainis ka. Parinisi ko pa dito para hindi ko maisip ang hapde ng pagkawarak ng pagkababae ko. First of all, pareho natin gusto ang nangyari at second of all, I enjoyed what we did and I know you did too. Sabi nito kaya hahampasin ko dapat ito ng unan nang bigla na lang tong kumaripas ang takbo palabas ng kwarto.
I'll just ready our dinner, baby. Rest there. Narinig kong sigaw nito bago isarado ang pinto. Napailing na lang ako sa ka-abnormalan ng lalaking yon. God. I swear to God, Asher, kapag hindi mo inalis ang itingin sa mukha mo, sisiguraduhin ko, masusunog lahat ng gamit mo. Sigaw ko kay Asher dalang damuho mula nang alalayan ako pababa sa hapag. At nagsimula kaming kumain, di na nawala ang ngisi nito, habang pasulyap-silap sa akin at may pilyong ngiti sa labi. What? What did I do? Maang-maangan nito pero ang ngisi ay hindi na maawat. Alam ko ang naglalaro sa isip nito kaya ganito tumakangiti eh. Pakiramdam ko'y nag-init ang buong mukha ko nang dumako ang tingin ko sa braso nito na puno ng kalmot. Alam na alam ko na ako ang may kagagawa noon. At alam na alam ko kung paano nito nakuha yon at kung bakit ko iyon nagawa. Mukhang napansin naman ni Asher kung saan ako nakatingin. At nang dumako ang mata nito sa braso niya at nakita ang kalmot doon, mas lumaki pa ang ngisi ng damuho. Oh, I know that you enjoyed giving me this. Panunodyo pa nito at sa akin kaya tinaas baba ang kilay. Di na ako nakapagpigil at binato ko na dito ang hawak kong tinapay tsaka to iniwan sa hapagkainan. Pakiramdam ko nag-aapoy ang pisi ko habang inaalala ang nangyari kanina. Mahapdi pa rin ang pagkababae ko pero tingin ko'y nasanay na lang ang katawan ko. Nakatayo lang ako sa may gilid ng pool na may tumabi sa akin. Amoy pa lang alam ko ng si Asher to at isa pa, kami lang naman ang tao dito. Di ko na lang siya pinansin dahil nahihiya ako sa kanya. Hey, I'm sorry. Nasobrahan ata ang pang-aasar ko. I've never been this happy before. I've never been this comfortable talking to someone. I'm sorry. Paloma? Narinig kong sabi nito at dakilang marupok ako, bumigay din ako. Kahit nahihiya, humarap ako dito sa senyales ng pagsuko. Nilahad naman nito ang mga braso na parang naghihintay ang yakap. Kaya agad naman ako lumapit sa kanya at niyakap ang matitipuno kong katawan. And just like that, nagkabati na naman kami. At asang-asa na naman ako. Umagang-umaga at nandito na naman ako sa kusina. I can say na nag-improve naman ang cooking skills ko dahil kanina pa ako nagluluto ng pancake for breakfast and so far so good. Tama lang ang pagkakaluto ng pancake at nang tikman ko, masarap din naman. Ahem! Wife material here. Pagkatapos kong ilagay sa pinggan ang lahat ng niluto ko, na masyadong naparami dahil nag-enjoy ako, ay inayos ko naman ang lamesa para pagkatapos ito, tatawagan ko na si Asher na tulog pa rin hanggang ngayon. May konting kirot pa rin ang pagitan ng mga hita ko but it's now bearable. Hindi naman ako malulumpo nito. Na matapos ako sa paghahain ay aakit na sana ako para tawagin ang asawa ko na makita ko si Asher na pababa na ng hagdan. Nakasuot to ng business suit at madaling-madali na para bang late na ito sa trabaho. Nang makita ko, lumapit to sa akin tsaka ako'y nalikan sa pisngi. I have to go. May meeting ako ngayon na kailangan puntahan. Stay here, I'll be back. Sabi nito tsaka walang lingon-lingon lumabas ng bahay at umalis. Siguro napakalaga ng meeting na sinasabi nito kaya di na nito nagawang kumain. Kawawa naman. Bumalik ako sa kusina at saka kinain ng ginawa kong pancakes. Nang matapos, agad kong niligpit ang pinagkainan ko at saka nag-research kung paano magluto ng adobo. Dadalhan ko na lang si Asher sa opisina dahil mukhang sa itsura nito'y magiging busy to at mawawalan ng oras para kumain. Pagkatapos mag-search, agad ko lang inihanda ang ingredients. Sinimulang sundin ang instructions. Madali lang siya dahil may video kung paano gagawin at kung gaano kadami mga dapat ilagay. At nang matapos, sobrang proud ako sa sarili ko na hindi ko nasunog ang buong kitchen. Excited kong tinikman ang luto ko pero madikit pa lang sa dila ko ang sarsa ay agad ko na itong idinudura sa lababo. Sobrang asim. Baka imbes adobo ay mapagkamalan tong sinigang. Tama naman ang mga ginawa kong proseso sayang naman to kung itatapon ko lang. Inabot din ako ng ilang oras dito at sigurado ko aabuti na naman ako ng siyam-siyam kapag gumawa pa ako ng bago. Nang tingnan ko ang oras, sakto naman, tanghalian na. Kaya agad kong nilagay sa Tupperware ang adobo na niluto ko. Bahala na. Siguro, sasabihin ko na lang kay Asher na sinigang na kulay black ang niluto ko. Naganda na rin ako ng rice at juice para hindi na mag-utos mamaya si Asher na bumili sa sekretary nito. Nang maihanda ng lahat, excited ako nagbihis at nag-ayos. Sinigurado ko na maganda akong tingnan bago lumabas ng bahay. At nagmaneho akong pupuntang opisina ng asawa ko. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko habang tinatahak ang daan papuntang opisina. Sobrang gaan ang pakiramdam ko at ang saya ko. Para talaga kami mag-asawa ni Asher at masaya ako na napagsilbihan ko siya.
Nang makarating sa building na pag-aari ni Asher, agad ako bumaba at sumakay ng elevator, papuntang pinakataas na floor. Alam kong sa huling palapag ang opisina ni Asher dahil siya ang CEO ng kumpanya. Nang bumukas ang elevator, agad ako bumaba at tumiretso sa isang babae na mukhang seryoso sa ginagawa sa may desk nito. Nang makalapit, tumikim ako para maagaw ang atensyon nito at tumingin naman agad to sa akin bago ko tinaasan ng kilay. Para naman akong nahiya sa klase ng titig nito na parang kinikilala ko. Di siguro ko nababanggit ni Asher sa sekretarya. Bakit ka naman babanggitin? Bakit nga ba ako babanggitin? Sino ba naman ako? Ako ang asawa ni Asher. Parang kusang lumabas sa bibig ko ang mga salitang iyon at para namang nagulat ang babae sa harapan ko sa salitang lumabas sa bibig ko. I'm here to give this to Asher. Sabi ko at saka pinakita ang baonan na inihanda ko. Tumungo naman to kapag Kwan ay ngumiti ng alanganin. Ma'am, are you really Mr. Montalibano's wife? Parang naninigurado nitong tanong at tumango naman agad ako kahit nahihiya. Ibibigay ko lang naman sana ang pagkain na inihanda ko. Bakit parang dami ko munang dapat pagdaanan? Kaloka? I'm sorry po. May bisita pa po kasi si Mr. Montalibano. Pero kung gusto niyo po talaga yan ibigay sa kanya ay pwede naman po kayo muna maghintay dito. Alanganin itong suhestyon. Napakunot naman ang noo ko habang pinagmamasdan ang ekspresyon sa mukha nito. Halatang may itinatago ito na ayaw niyang makita ko at kailangan ko yung malaman. Napatitig ako sa pinto ng opisina ni Asher. Di naman siguro siya magagalit kung papasok ako, hindi ba? Ibibigay ko lang naman tong ginawa ko Kaya without thinking, agad ako naglakad palapit sa pintuan ng opisina ni Asher. Kahit pinipigilan ako ng sekretary niya dahilan para mas lalo ako ma-curious kung sino ba ang kausap nito sa loob. Nang makalapit, wala ako inaksayang oras sa tagat binugsa ng pintuan na isang napakalaking pagkakamali. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Ito ba ang gamitin niya? Wala akong alam sa negosyo pero nasisigurado ko na walang meeting na naghahalikan ng dalawang tao. Agad naghiwalay ang dalawa na makita ako at para ko ng hina. Na makita ko kung sinong kahalikan ni Asher. What are you doing here, best friend? Tanong ni Michelle. Habang may nakakalokong ngiti sa labi at nakatingin sa akin na para bang nangaasar, naghahamon. Pinilit kong umiti kahit ang gusto kong gawin, magmukmok sa isang gilid at umiyak ng umiyak. Pakiramdam ko niloko ko, trinaydor. Pero alam ko naman na wala akong karapatang maramdaman yon dahil sa aming dalawa ni Michelle, ako ang nanloko at nang traidor. Kung tutuusin, sa kanya naman talaga si Asher. Pero habang nakatingin ako sa dalawang taong sinira kong buhay, pakiramdam ko sobrang liit ko. Talo na ako. Magkasama na ulit sila. Tapos na. Sorry. Nakaistorbo yata ako. Paumanhin ko at di ko inaasahan na kahit anong pigil ko. Kusa pa rin tumulong isang buti ng luha sa mata ko nang mapatingin ako sa mata ni Asher. Para may gusto siyang sabihin na hindi niya magawa. Siguro gusto niyang umalis ako kasi nagkasaluhan sila ng totoo niyang mahal. Nasira ko ata ang moment nila. Siguro nga wala lang yung pagtawag-tawag niya sa akin ng baby, yung halik niya at yung nangyari sa amin. Umiti na lang din ako sa kanya bago tumalikod at nagsimulang humakbang papaalis. Totoo pala yung kasabihan na kapag hindi mo kayang i-voice out ang sakit na nararamdaman mo, ang mga mata mo na nagsasalita para sa iyo. Sa mga pagkakataong ganito, mas mabuti ding manatili kang tahimik. Mabuti nang umalis na lang kaysa alam kong talo din naman ako kaya anong use ng paglaban kung ang taong gusto ko makasama sa pagsuong sa gera ay iba ang pinoprotektahan. Nang makarating ako sa elevator, pipindutin ko na sana ang button para bumukas iyon na may kamay na humawak sa braso ko at ipinaharap ako sa kanya. Di ko inaasang makita si Asher na hinihingal at kitang-kita ang takot sa mga mata nito. Ngumiti naman ako dito kahit ang gusto kong gawin, itulak ito palayo at sa akin tumakbo. Tumakbo palayo sa lalaking nakatayo sa harapan ko na paulit-ulit akong sinasaktan pero hindi pa rin ako nagsasawang mahalin. Palayo sa lalaking to na ilang ulit pinaasang puso ko pero ilang beses din akong sinaktan. May kailangan ka ba? Mahinahon kong tanong. Ayokong isipin niya na apektado ko. Ayokong isipin niya na nahulog na naman ako sa kaitan niya sa akin. Ayoko mag-isip siya ng kahit ano tungkol sa akin. Si Michelle na lang dapat ang priority nito. Walang Paloma, walang ako. Walang Asher at Paloma. Let me explain, Paloma. Sambit nito habang matiim ang titig sa akin at halata din ng pagkataranta dito. Ngumiti naman agad ako para hindi din tumakita ang sakit sa mata ko. Dito naman ako sanay
Yung itago yung nararamdaman ko? Ang itago ang lahat ng sakit na nararamdaman ko at patuloy kong nararamdaman. Nasaan na yung baby na tawag niya sa akin? Hanggang doon na lamang ba yon? Hindi ko tuloy alam kung magsisisi ba ako na pumunta-panta pa ako dito. Pakiramdam ko'y napakaliit ko. Pilit ipinagsiksikan ng sarili sa taong pilit lumalayo sa akin. Sa taong una pa lang pinamukha na sa akin na hindi akong mahal. No need. Hindi mo kailangan gawin yon, Asher. Sige, bumalik ka na kay Michelle. Sige ka, baka magselos yun. Biro ko dito at saka ngumiti ng nanonood siya. Kahit gustong gusto ko nang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman ko. Mukha namang di nito nagustuhan ng sinabi ko dahil bigla nagdilim ang paningin nito at nagtangis ang bagang. Pinamimigay mo ko? Ganoon na lamang yon. E di ano pala yung nangyari sa atin, laro? Sarkasiko nitong sumbat sa akin. Parang mas lalong sumikip ang dibdib ko nang maalala ang nangyari sa amin. Huminga ako ng malalim para pakalmay ng sarili ko, tsaka ngumiti sa kanya ng pilit bago sumagot. Mapusok ka at marupok naman ako kaya nangyari yon. Pasensya na pero pagkakamali lamang nangyari sa atin. Pagkakamali na hindi dapat nangyari at di na dapat maulit pa. Sabi ko bago pinindot ang button ng elevator, tsaka iniwan si Asher na tulala. This is for the best. Nang sumara ang pinto ng elevator, tsaka ko niyaang mahulog ang mga luha na pilit kong pinipigilan kanina. Bumuhos lahat ng sakit. Ganito pala yon. Yung pakiramdam na inilipad ka ng sobrang taas dahil sa kasiyahan mo at bigla kang inihulog ng walang sumasalo. Pakiramdam ko mag-isa lamang ako. Walang kakampi at walang masasandalan. Kapag ganito, si Michelle ang tinatakbuhan ko pero hindi pwede. Alam ko, hindi na pwede. Agad akong lumabas nang bumakas ang elevator at dumiretso ng lakad kung saan ko iniwan ang kotse ko. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan ako dahil puno ng luha ang mukha ko. Na makasakay ng kotse, agad akong umalis sa lugar na iyon. Gusto kong mapag-isa. Ayoko munang umuwi dahil pakiramdam ko, masasuffocate lang ako. Dahil kahit na ilang araw pa lang, napakadami ng alaala ang bahay na iyon. Mula sa kusina, papunta sa kwarto. Lahat yon maalaala namin ni Asher. At patuloy lang ako masasaktan kung maaalala kong lahat ng yon. Delikadong puso ko kapag pinagpatuloy kong pananakit sa sarili ko. Nakakamanghanga na sa dami ng iniiyak at sakit na pinagdaanan ko ay hindi pa rin bumibigay ang puso ko. Ayoko nang sagarin pa dahil baka mapano ko. Di pa ako handang iwan ng ama ko. Habang nagmamaneho, nag-iisip ako kung saan ako pwedeng pumunta at pwede ako mapag-isa. Pinapakalma ang puso ko, nagsisimula na namang manakit at nagsimula na namang manikip ang paghinga ko. Pero ilang minuto man, hindi na tumigil ang pananakit at mas lalo lang ako nahirapan. Kaya wala ako nagawa kundi itabi ang sasakyan para huminga ng malalim at pakalmahin ang puso ko. Habang paulit-ulit nagdarasal na wag muna akong kunin. Kinakabahan ako. Ayoko pa. Hindi pa pwede. Wag muna. Naiyak ako na mapatingin sa bintana ng kotse ko na may kumatok doon. At doon ko na-realize na nandito pala ako sa park, malapit sa ospital, na pinagdalhan sa akin noon ni Asher. At ang kumakatok sa pinto ay si Aldrin, na baka sa gwapong mukha ang pag-aalala. Kahit hindi pa ayos ang pakiramdam ko, pinilit kong ayusin ang itsura ko at sinigurado ko na hindi mahalatang may dinaramdam ako. Tsaka ako'y binaba ang bintana. Na magtama ang mata namin, agad akong umiti ng maluwag upang itago ang paninikip ng dibdib ko. Mukhang nagulat naman to na makita ko nang sakay ng kotseng to. Oy Aldrin, kamusta? Naalala mo pa ba ako? Magiliw kong bati at agad namang umaliwalas sa mukha ng binata. How can I forget you? Akala ko kung sino ang laman ng sasakyan na to at ilang minuto na pero hindi pa rin lumalabas. Akala ko kung ano nangyari tapos ikaw palang laman. Destiny nga naman. Sabi nito pero hindi ko masyado narinig ang huling sinabi nito. Imbes o sisain ang huli nitong sinabi, ngumiti na lang ako. At pepeng nagpasalamat na unti-unti gumaan ang pakiramdam ko at nakahinga ako na matiwasay. Kinabahan talaga ako. Kala ko katapusan ko na at di man lang ako nakapagpaalam sa ama ko. Di man lang ako nakahingi ng tawad kila Asher at Michelle sa panggugulo ko sa kanilang dalawa. Gusto ko kapag namatay ako, ayos ng lahat. Wala na dapat problema at dapat malayo ko sa lahat. Ayoko makita nila kung paano ako unti-unting nawawalan ng buhay. Nakakatakot isipin na iiwan ko sila pero wala akong magagawa. Sa klase ng puso na meron ako, alam kong di magtatagal kailangan ko pa rin magpaalam. Nawala ako sa iniisip ko nang biglang magsalita si Aldrin. Paloma nga pala, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang asawa mo? Tanong ni Aldrin habang nakatayo pa rin sa tabi ng kotse ko.
At dahil nakakahiya naman na nag-uusap kami tas ako'y nasa loob ng sasakyan at nasa labas naman siya ay bumaba muna ako ng kotse bago sinagot ang tanong niya. Mag-isa lang ako. Galing ako sa opisina ni Asher para magbigay ng lunch kaso hindi ko na ibigay. Sagot ko at saka tipid na umiti. Mukha namang nahalata nito na ayokong pag-usapan yon kaya iniba nito ang topic. Total, nandito ka na naman. Gusto mo food trip tayo? Libre ko. Aya nito at mukha itong bata na excited makipaglaro. Alam ko na dapat akong tumanggi dahil masama sa akin ang mga pagkain ng street foods. Pero hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Sarili ko na nagpapahila kay Aldrin papunta sa isang stall. Kailan kaya iisipin ni Paloma ang sarili niyang kaligayahan over her best friend na hindi naman kaibigan ng tingin sa kanya? Ano nga kaya si Paloma sa buhay ni Asher? Asawa na nga bang tingin nito kay Paloma? Pero bakit nasa gitna pa rin si Michelle? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.